this episode starts, gusto ko mag-shoutout sa Podmetrics. Podmetrics is a platform we use to get all of the data we need for our shows. From who listens to us, all the way to where they are. Sa lahat ng platforms na gamit natin sa podcast ay nagagamit na rin natin sa Podmetrics at nakikita. So, pwede ka rin mag-integrate gamit ng Podmetrics doon sa mga Facebook or YouTube pages natin para mas makita natin kung ano yung data ng ating mga streams. If ikaw ay isang podcaster or you want to start your podcast, visit podmetrics.co and use the code MTGShowPodcast. Again, that's podmetrics.co and use the code MTGShowPodcast. Let's go back to the regular programming. Welcome to another episode of the podcast. So, I'm here to react about Raw Underground. So, Raw Underground is a third-hour segment for WWE's flagship show, Monday Night Raw. So, bago tayo mag-umpisa, ayan, gusto ko muna mag-shoutouts din sa Top Sports sa pinadala na lang stuff dito sa bahay. Pinost ko naman yan sa lahat ng groups. Sa PHC, sa page ko mismo, sa podcast, and sa IG ko. If you missed that shit, follow nyo na lang IG ko. Facebook.com/TheMTGShowPodcast, Twitter, IG, TheMTGShowPod, TheMTGShow. Yun lang naman. And, ayan, tatakin na natin tong Raw Underground. Since medyo hindi talaga mawala sa utak ko tong Raw Underground. So, let's talk about this thing. Instead na i-tackle ko to sa susunod kong long episode next week, i-tackle ko na siya ngayon. Siguro, bibigyan ko lang kayo ng ideya how it works. Ano ba yung thoughts ko about this, and siguro if may opportunity na matapos yun ng 5 episodes, I'm going to do my conclusion. Same platform pa din. This is the Attention to Detail Comeback episode number 7 or 8. Basta tingnan ko na lang mamaya kung anong episode talaga to. So, yun na. Raw Underground ulitin natin yung intro. Raw Underground take place on last Tuesday night Raw. And actually naman, sa akin, ang first impression ko about this segment, to be honest, is parang andal. Kasi puro parang cheesy fighting, cheesy UFC fighting, ganon. Yun agad ang nai-impress na malabas na first impression ko about this thing. I don't hate this segment, hindi ko siya ayaw, pero based on it, parang gusto ko ayawan Parang I want to take it away. Parang ayaw ko na lang siya panoorin. Dahil siguro sa pagiging cheesy nitong Raw Underground na to. I don't know, baka yun yan dahilan. Pero nafe-feel ko din naman na baka for the next few weeks, gumanda rin naman tong Raw Underground. So, ayaw ko munang bigyan ng conclusion tong Raw Underground na to. Pag nagbigay ako ng conclusion agad, medyo unfair yun. Diba? Unfair yun. So, instead, bibigyan ko muna kayo ng ideya how it works. Or yung conclusion ko so far. Hindi yun final conclusion ko. Pag nagbigay kasi ako ng final conclusion, maaring pangit yun, maaring maganda yun.
So, ito yung napanood ko Dito, lumabas dito yung sila Mato ba yun? Yung parang big man na na ginawa nilang parang masterpiece noong Raw Underground. Si Matu ba yun? Di ko tanda pangalan eh. Basta, yun. Parang sa kanya yung Raw Underground segment na to. If I'm not mistaken, ito kagaya to noong blood sport. Fighting without ring ropes. Pero squared ring pa rin. Pero ang una ko agad napansin is cheesy talaga. Ang cheesy, man. Ang cheesy. Di sa ayaw ko yung segment. Pero ewan ko, parang fighting, UFC fighting without blood or injuries, gano'n. Parang gano'n. Tapos, nagtataka din ako kung bakit ito yung ko, si Rodolph Ziggler, Viking Raiders, and the Hurt Business, parang ginawa nilang second home kasi I don't know, di rin sila nagagamit sa main roster. Possible na ito yung dahilan kung bakit pinorm nila to catch more talents and obviously sa ratings and to catch better attention sa network if they want to upgrade the show. So, para sa akin lang naman, hindi siya edgy ng konti. Kasi pakiramdam ko yung nasayaw na babae, yung tatlong babae dun na nagsasayaw. Tapos, parang, meron parang pit, parang score pit, tapos ring. Tapos doon na lang sila maglalaban, walang commentators, si Shane lang mag-isa, yung nagpapatakbo ng Raw Underground. So parang nakikita ko, sa unang kong impression naman, parang sa tingin ko mawawala agad tong Raw Underground. Pero feeling ko hindi. Dahil mixed pa rin kasi naman ng reactions. So baka nagbabago pa yung impression nila about Raw Underground. Baka malay natin, after few days, few weeks, marami na magandahan dito. Especially pag na-utilize na ng maayos tong third hour show na to. Siguro, tignan muna natin ng mabuti if magiging maganda yung outcome nitong Raw Underground. Pero sure ko sa inyo, pag hindi maganda tong third hour show na to, maybe cut, axe. I-axe agad nila to anytime. Pag hindi, sa tingin ng USA Network at ng WWE, hindi nakatulong tong Raw Underground, siguro i-axe agad nila to. Let's see kung ano pa yung mabibigay sa atin itong Raw Underground. So next week siguro sa Attention to Detail pa din. Doon naman natin i-review yung Wrestle House. Siguro sa future episodes nitong Attention to Detail, 7 to 10. 7 to 10 siguro, 7 to 10 o 8 to 10, basta yung numbers na yan from 7, 8 to 10. Siguro doon tayo magpo-focus sa dalawang segment na to. I'm not going to tackle anything. Basta doon lang tayo magpo-focus. Hindi natin isasama to sa wrestling news o sa predictions ng pay-per-view, lalo na pay-per-view next month sa 22. Hindi natin isasama yan. Siguro dito natin itatakil yung siguro about dito sa segments na to. Baka nyo na lang for the next few days or weeks, siguro magiging rolling gag tong running gag tong Attention to Detail name. Pero ang pag-uusapan lang natin dito is Raw Underground at Wrestle House. 1 episode per Raw Underground, 1 episode per Wrestle House, and then comparison pag nakalima na. Pag nakalimang episode na parehas, I'm going to give my conclusion, I'm going to give my review.
And then, saka ako magbibigay ng aking conclusion. If maganda ba yung pagka-cinemanatics, or ano ba yung sa tingin ko na mas swak sa TV, or mas nakatulong siguro sa ratings. So that's it. Follow the podcast on Facebook, facebook.com/The MTG Show Podcast. Twitter, Instagram, The MTG Show Pod. Follow the podcast on Facebook, Twitter, Instagram, Apple Podcast, Google Podcast, sa Spotify. Abangan nyo rin pala yung app nilalabas ng OQ app na nakalagay sa The MTG Show Podcast. Marami tayong aabangan. Ititis ko na lang siguro yung app for the next few days. Pag na-release na to sa Play Store, abangan nyo na lang. Maganda yung app na yun. Siguro, simple lang to. About podcast lang. Siguro pag may news time pwedeng maglalagay tayo dyan. Hindi naman every time, basta maglalagay lang tayo dyan. So, that's it. See you on the next episode of Attention to Detail. Siguro, we're going to focus on Raw Underground and Russell House. For now, 7 to 10. Yun ang ruling, ha? So, that's it. Thank you. See you on the next podcast episode.